Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang totoo dito? Ha? Bakit parang galit na galit ang mga supporters ni Revilla? Siyempre, kahit ang Revilla, galit na galit kay Bernardo. Talagang nakasentro yung mga reactions nila, yung mga panawagan nila. Dapat daw, wag daw ipasok sa witness protection program si Bernardo. Nung isang araw kasi, nagkaroon ng preliminary investigation sa DOJ. O siyempre, kahit nakakulong sa BJMP facility si Bong Revilla, a-attend talaga siya doon sa preliminary investigation kasi hiwalay na kaso yun eh. Sa ngayon kasi nakakulong siya, ang kaso niya graft at saka malversation. Yung graft nakapagpiyansa siya, parang 70,000 or 80,000. Magaan lang naman yung kaso na yun. Pero yung malversation non-bailable. Kaya hindi siya naka-release. Pero yung mga naisampa na sa kanyang kaso na graft at malversation, pauna pa lang yun. Mayroon pang separate na kaso na nasa preliminary investigation pa lang. Yan yung dinidinig sa DOJ. O syempre, kailangan niyang mag-attend doon sa hearing na yon. So dinala siya, nakaposas, naka-PDL na yung normal na damit ng preso, anang isang PDL, person deprived of liberty. O ngayon, habang papunta siya doon, yung mga supporters niya galing Cavite, ayun, nagrarally doon sa labas. Binabasa ko yung mga tarpaulin sila, ang mga nakalagay, Yusek Bernardo, panagutin, ikulong. Hindi dapat maging state witness ang mastermind. Yusek Bernardo, panagutin. Talagang si Yusek Bernardo, yung kanilang pinag-iinitan, mga kabunyog, mga kababayan. Galit yung mga Revilla at yung mga supporters nila kay Bernardo. Kasi si Bernardo yung si Bernardo talaga yung main na witness laban kay Bong Revilla. Ay kaya lang ginawa na, pumasa na si Bernardo sa witness protection program. Pasado na siya sa pagiging state witness. Ibig sabihin, hindi nakakasuhan si Bernardo. Instead, gagamitin na siya ng gobyerno na state witness laban kay Revilla. Ay di syempre, galit na galit ang mga supporters nila at ang mga Revilla. Kasi si Bernardo talaga ang nag-pin down kay Revilla eh. Napakalinaw pa naman ng mga naratibo ni Bernardo. Unang-una, siya pa mismo ang nagdala ng pera doon sa bahay ni Revilla. At si Revilla pa rin mismo ang tumanggap. Doon, kaya pag sinalang yan si Bernardo, magpipresent yan ng mga ebidensya niya. Siguro, baka nung mga araw na yan, halimbawa, pumunta siya ng Bacoor, baka may ipipresent siya dyan ng mga, siguro, may conversation sila ni Bong Revilla. Hindi naman sasabihin yun ni Bernardo nang wala siyang mga supporting evidence o mga suportang ebidensya doon sa sinabi niya laban kay Bong Revilla. Kaya medyo galit talaga itong hindi pala medyo, sobrang galit ng mga Revilla kay Bernardo. Kaya kinukontra nila yung pag-aproba kay Bernardo bilang state witness. Kaya yung mga panawagan ng mga nagrarally sa labas ng DOJ nung araw na yun na nandun si Revilla, ang panawagan nila, hindi dapat gawing state witness si Bernardo. Bernardo, mastermind, panagutin. So ang inaakusa nila, si Bernardo ang mastermind. Kaya ito ang dapat makulong, makasuhan. Ginawang state witness si Bernardo eh. Kaya nga ang sabi ni Revilla, wala kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Marami kasing alam si Bernardo. Ninong daw si Bernardo ng anak ni Revilla. Si Revilla din yata, ninong din ng anak niya eh. Talagang malalim ang pinagsamahan nila. Malalim ang kaya maraming alam si Bernardo talaga kay Revilla. Kaya lang, siyempre nasukol na si Bernardo. Wala na. Parang sa kanya,
wala na siyang magagawa. Sasabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. At saka pinapasauli sa kanya. Yung mga di umano'y ninakaw niyang yaman, siyempre yung mga nakuha ni Bernardo, 1 billion yata. 1 billion ang pinapasauli kay Bernardo. Bahagi yan nung agreement o kasunduan sa kanyang pagiging state witness. Sasabihin niya ang lahat ng niyang nalalaman at ibabalik niya yung halos 1 billion ang kinukompute na dapat niyang ibalik. Kaya naaprubahan yung kanyang witness protection program. Ginawa siyang state witness. Pero siyempre, galit na galit sila Revilla. Kasi siya lang naman talaga yung pinakamatibay na testigo laban sa kay Bong Revilla. Kaya lang, yung pagkakakwento kasi ni Bernardo, walang kumbaga, walang napaka-consistent ng mga sinasabi. Yung alam na alam niya talaga ang lugar ng Revilla. Yung relasyon nila ng Revilla ay malapit talaga. Close talaga sila. Kaya ang hirap lusutan ito ni Revilla. At saka yung mga projects ni Revilla dun din sa Bulacan. Binisita pa ni Revilla 'yon nung may mga pictures din na nandun si Revilla mismo sa Bulacan. Kasama niya yung si District Engineer, dating District Engineer Henry Alcantara, si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, kasama niya doon. Kaya talagang involved si Revilla doon sa mga proyekto sa Bulacan. Kaya lumalabas matitibay ang mga ebidensya at mga testigo laban sa kanya. Ay siyempre, gustong sirain ng mga tao na supporters ni Revilla at ng Revilla si Bernardo. Kasi pag nawala si Bernardo, pag hindi na ito state witness laban sa kanya, magiging mahina na ang kaso ng gobyerno laban kay Revilla. Kaya kay Bernardo talaga sila galit na galit. At ang sinasabi ni Revilla, nakakatulog pa kaya ang nag-aakusa sa kanya. Parang kung titingnan mo, ang pinapalabas ni Revilla, hindi totoo yung mga sinasabi sa kanya na inaakusa lang siya, ginagawan lang ng mga ng mga kasinungalingan. Wala daw siyang kasalanan. Pero sa isang banda rin, pwede mo ring sabihin na ang sama ng loob ni Revilla ay nakakatulog pa ba ang mga gumagawa nun sa kanya? Nung parang magkakasama sila sa lahat ng ginagawa na yan. Sa lahat ng nangyari na yan, nanginabang sila lahat. Tapos ngayon, siya lang yung magidudusa. Kasi sila Bernardo, state witness na. Ibig sabihin, drop na yung charges sa kanila. Kaya nga yung reaksyon ng abogado anong abogada pala. Apat silang respondents o pinapanagot dyan. Si Bryce Hernandez yata, si Revilla, si Bernardo, at saka si Alcantara. Tapos pagdating ngayon, lahat ng tatlo, hindi si Bryce Hernandez, yung Opulencia, yung regional director ng dati ng DPWH. Yung tatlo na yon, apat sila na respondents, Revilla, Opulencia, Alcantara at Bernardo. Ngayon, ang nangyari, yung tatlo, wala na, state witnesses na sila. Si Revilla na lang natitira. Kaya, ang sabi nung abogada ni Revilla, ang nangyari dito, apat yung dating respondents, tapos pagdating ngayon, ito na lang kliyente namin. Si Bong Revilla na lang ang natira, yung tatlo, state witnesses na. O kaya, ang sabi nga, pwedeng yan yung kung titingnan mo, lahat naman sila nang inabang, tapos pagdating ngayon, siya lang yung nagdudusa. Kasi yung tatlo, state witness na yon, madadrop na yung madadrop na. Ang problema kasi kay Revilla, unang-una, napakalaki ng role niya. Sa kanya yung simula Siya yung proponent ng siya yung source ng pondo. Siya yung proponent ng mga projects na yon. Kaya
mahirap siyang maging state witness. State witness na yung 3 respondents. Kaya siya na lang talagang natira. Kaya galit talaga si Revilla na ang nangyari parang siya yung naiwan. Siya na lang yung nagdurusa sa mga nangyari na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.